Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ang karanasan na ibabahagi ko ay karanasan ng aking lolo Gaudio, na noon ay kilala sa tawag bilang Gado. Panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, taong 1942, nang sakupin ng mga Hapon ng probinsya ng Kanlurang Kabisayaan, partikular na sa Iloilo, na noon ay kilala pa sa tawag na Irong-Irong. Si Lolo Gado ay kabilang sa tribo na kung tawagin ay tubong-tubong, nang ibig sabihin ay pagtulong. Sila ang mga angkan ng albularyo at babaylan na tumutulong sa mga nangangailangan, kalugar man nila o hindi. Nakatira sila sa bundok Linguob, kung saan kabilang ang pamilya ni Lolo Gado. Si Lola Consolacion naman ay nakatira sa bundok ng Upaw. Nasa panig ito ng kabilang tribo na kung tawagin ay tribo Tangyan, nang ibig sabihin, ilog. May kalayuan ito sa lugar nila Lolo Gado pero nakakarating sila sa lugar nila Consolacion kapag pumupunta sila sa ilog. Doon kasi sila nangunguha ng kanilang makakain. Naninisid sila ng isda at nanguhuli ng suso at kung ano pang pwedeng mapapakinabangan sa ilog. Wala pang ikalawang digmaang pandaigdig nang naging mag-asawa sila Lola Consolacion at Lolo Gado. Unang tumira mag-asawa sa Upaw, pero nang mabuntis na si Lola Consolacion ay nagkaroon ng banta sa kanyang buhay at sa batang kanyang sinapupunan. Para makasigurado sa kaligtasan ng kanyang mag-ina, lumipat sila sa Linguob. Medyo malayo-layo ang kanilang nilakad na kulang-kulang ng 5 oras. Mabuti na lamang at meron silang kalabaw na yun ang kanilang gamit pang transportasyon. Pero may mga daanan na kinakailangan nilang maglakad at kailangan nilang hilain ang kalabaw dahil sa kasukalan ng daan. Naging panatag ang isipan ni Lolo Gado nang marating na nila ang bukana ng lugar at sinalubong na sila ng kanilang kamag-anak at tinulungan sa kanilang daladalang gamit. Kung hindi lamang siya abala sa kanyang tungkulin, ay hindi naman problema ang pag-aalaga niya sa kanyang asawa. Pero dahil sa dami ng kanyang tungkulin bilang isa sa pinakamagaling na manggagamot ng kanilang tribo, madalas itong umaalis para magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Hindi niya rin naman yon matanggihan dahil yun ang kanilang kinagis ng tungkulin at paniniwala. Para sa kanila, ang pagtulong ay responsibilidad ng tao sa kapwa. May kaakibat na kamalasan at parusa kapag tumanggi silang tumulong sa nangangailangan nun. Bawal din ang tumulong sa labag sa kalooban. Dapat ang pagtulong ay mula sa puso. Kung kaya't bata pa lamang ay naisa puso na ni Lolo Gado ang pagtulong. Hindi naman sumasalungat si Lola Consolacion sa paninindigan na yon ng angkan ni Lolo Gado. Para sa kanya, isa itong napakagandang adhikain at paniniwala. Pagod man sa paglalakbay ay hindi maibsan ang tuwang nararamdaman ni Lola Consolacion. Dumating kasi sila sa lugar na may maayos na tirahan. Nagtulong-tulong ang kanilang kababaryo para maitayo sila ng isang maganda at maayos na kubo. May lutuan na rin ito sa loob at doon na rin sila naghuhugas. Lubos ang pasasalamat ni Lolo Gado sa kanyang mga katribo dahil sa ginawa ng mga ito. Maraming salamat, Apo, sa pagmamalasakit niyo sa pamilya ko, wika ni Lolo Gado nun sa nakakatandang pinuno ng kanilang tribo. Walang anuman yun, Gado. Kulang pa nga yan sa kabutihang ipinakita mo sa ating tribo. Ginagawa ko lang kung ano yung tama, Apo, at ang naayon sa ating paniniwala. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan. Nanganak na si Lola Consolacion sa aking tiyuhin na si Nancio. Makalipas ang 1 taon, yun ang simula ng pangalawang digmaang pandaigdig. Ang mga tao sa patag ay nagsilikas
Ang iba naman ay nabalitaan nilang hinuli ng mga dayuhan. Ginawang bihag. Ang mga kababaihan ay ginagahas at pinapatay. Maging ang kabataan ay nakakaranas ng karumal-dumal na karahasan bago patayin. Ang mga batang lalaki na pwedeng gawing utusan ay inaalipin nun. Maging ang kababaihan na kanilang natitipuhan ay ginagawa nilang alipin at parausan ng kanilang tawag ng laman. Ang mga babaylan ng tribo Lingoob, kasama na si Lolo Gado, ay nagtulong-tulong para gumawa ng salamang katurasyon para maitago ang kanilang sityo sa ilalim ng lihim na aral. Walang kababaihan at kabataan, ganun din ang matatanda ang pwedeng lumabas sa lugar. Tanging ang mga kalalakihan lamang na nasa kalakasan ng katawan at kakayahan ang nagbabantay sa labas ng kanilang sityo. Hinati nila ang kanilang grupo sa dalawang bahagi. Ang iba ay nasa likuran na bahagi ng sityo kung saan ang daan patungo sa kabilang bundok ay papunta sa bayan ng Antique. Ang isang grupo naman ay nasa unahan papunta sa Ilog Gupaw, kung saan naroroon ang pamilya ni Lola Consolacion. Dahil sa pag-aalala sa magulang at mga kapatid, nakiusap si Lola kay Lolo Gado na kung maaari, puntahan nito ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Sana ay mailigtas sa mga ito at mailikas niya mga ito papunta sa kanilang tribo. Dahil sa pagmamahal ni Lolo Gado sa biyanan at malasakit sa mga bayaw nito, tinungo niya ang bundok Gupaw, kasama ang dalawang kasamahan na malapit sa kanya. Bago umalis, binili niya ang kanyang kasamahan na huwag umalis sa kanilang pwesto. Bantayan na maigi ang kanilang tribo. Sumang-ayon naman ng mga ito at sinabihan siyang huwag silang alalahanin at mag-iingat sa kanilang paglalakbay. Dali-dali namang umalis ang grupo pagkatapos nilang magkasundo sa kanilang gagawing plano sa pagligtas ng tribo. Upang maiwasan ang aberya sa may daan, hindi na sila nagdala pa ng kalabaw. Nilakad na lamang nila papunta sa kabilang tribo. Bago makarating sa bundok Gupaw ay dadaan pa sila sa kapatagan kung saan merong naninirahan. Bago sila bumaba ng burol, ay umakyat ang isa nilang kasamahan para magmasid sa may kapatagan nun. Doon ay nakita nito ang mga nakauniforme na parang sundalo. Pero alam niyang hindi yun ang sundalo ng mga Filipino. Lalong-lalo na sa estilo at kulay ng kanilang uniforme. Sanay silang makakita ng sundalong Pilipino sa bundok. At ang ilan sa mga ito ay naging kaibigan pa ng kanilang tribo. Ginoong Gado, may mga sundalo sa patag. Pero sigurado ako na hindi to mga sundalong katutubo. Kung gayon magsiyanda kayo. Alamin mo kung gaano sila karami at tansyahin mo kung kaya ba natin silang kalabanin ng naayon sa kakayaan natin. Pagbibigay alituntunin ni Lolo. Umakyat muli ang kanyang kasamahan sa puno para magmasid nun. Ginoong Gado, may sulpot sila na kapareho ng ating kaibigang katutubo. Yung sulpot, Sir Seth, ay yung mga pumuputok at tumuusok ang dulo. Kumbaga, baril yun. Baril ang tawag sa ganyang klase ng armas ramo, wika ni Lolo sa kaibigan. Umakyat na rin si Lolo sa puno para makita at mapag-aralan ng sitwasyon. Iniisip niya ang taktika kung paano umatake sa mga kalaban para mapalaya ang mga tagapatag. Maya-maya pa ay nakita nito na lumabas ang dayuhan sa bahay habang hinihila ang isang dalagitang babae nun. Kung kaya't nagsabi na si Lolo Gado sa mga kasamahan na bilisan na at kailangan nilang mailigtas ang bata. Nagmadali naman silang bumaba ng burol at dumaan sa kasukalan para marating ang kabayan. Pero sa daan na papasok sa sityo, may dalawang sundalong dayuhan na nagbabantay. Sinenyas ni Lolo Gado ang kasamahan na manahimik nun. Kasabay ang pagsenyas sa kasamahan kung paano nila aatakihin ang mga ito.
Dahil sanay na sa masusukal na daanan ay nagawa ng tatlo na lumapit ng hindi natutunugan. At pagkalapit nila sa likuran na bahagi ng mga ito, dali-daling humuni si Lolo Gado na parang isang hayop na kumuha ng atensyon ng dalawang sundalo. Kasabay nito ay ang kanilang pag-atake gamit ang hawak-hawak nilang patalima na ibinigay pa sa kanila ng mga kaibigan nilang sundalo na kung tawagin nga nila ay katutubo. Naging katutubo ang tawag nila sa mga ito dahil ang ibig sabihin ng katutubo, kalugar. At kapag katutubo para sa kanila, ang katutubo ay kakampi. Kung kaya't tutulungan nila itong makalaya sa mga dayuhan. Pagkalaslas nila sa leeg ng dalawang dayuhan, dali-dali nilang hinila papunta sa kasukalan ng mga yon. Mabuti na lamang at madilim na ang paligid ng mga oras na ito, kung kaya't hindi sila nakita ng mga sundalo. Siguro ay dahil na rin yon sa tahimik nilang ginawa na pag-atake at paghila sa dalawa. Iniwan nila ito sa kasukalan at bumalik na sa lugar. Ginoong Gado, baka makita yung mga to ng mga kasama nilang maggawi dito sa gubat. Sambit ni Ramo. Hindi yan. Ibibigay natin sila sa mga balbal na nandito sa lugar. Wika ni Lolo. Sabay huni ng tunog na pantawag sa mga balbal nun. Maya-maya pa, may dalawang malaasong tao na lumapit. Kinausap ito ni Lolo Gado. May dalawa kaming nahuling pagkain ninyo. Sa inyo na to. Tawagin niyo pa yung ibang kasama niyo. Magpapatulong kami sa inyo para huliin yung iba niyo pang pagkain. Matapang na wika ni Lolo Gado nun. Nung una ay nag-aalangan na lumapit ang dalawang nilalang pero nang makita ng mga ito ang dalawang bangkay, dali-dali silang lumapit. Humuni na sanhi ng paglabasan ng iba pang kasamaan ng mga ito. Sa ngayon hindi tayo magkalaban. Wika ni Lolo. Magtulungan tayo para magkaroon kayo ng maraming pagkain. Kayo yung mananakot sa kanila. Kami naman yung papatay para may maibigay kami sa inyo. Payag ba kayo? Saglit na nagbulong-bulungan ng mga ito habang umaangil. Si Ramo at Adol ay halos manginig na ang tuhod. Dahil noon pa lamang sila nakakita at nakausap ng mga aswang. At ito ngayon ang kaibigan nilang si Gado ay nakipagnegosasyon pa. Naisip ng dalawa na baka nasisiraan na si Lolo Gado pero napakaseryoso umano nito habang nakikipagnegosasyon sa mga nilalang na yon. Maya-maya pa ay nakita nilang tumango ang mga nilalang. Sumenyas pa ang mga ito na nagpapakita na sumasang-ayon sila sa kasunduan. Doon nawala ang takot ng dalawa. Habang ang naunang balbal ay binitbit na ang dalawang bangkay ng dayuhan. Ang tatlo naman ay natira. Sumama sa kanila. Pabalik-balik sa sityo ng mga tagapatag. Binigyan sila ng alituntunin ni Lolo Gado. Bawat isa sa kanila ay sasama ng isang balbal. Aayaw pa sana itong si Adol. Pero animoy tinawanan at kinutya ito ng balbal na makakasama nito. Bakit? Takot ka ba sa akin? Pangit ba ako? Huwag ka mag-alala. Isipin mo na lang na isa akong salamin na refleksyon mo nakikita mo kapag tumingin ka sa akin. Natawa pa si Lolo Gado at Ramo nang narinig yon. Ganon din ang dalawa pang balbal. Tayo na. Sayang oras natin dito. Aba, umiba yung ihip ng hangin ha. Wika ng balbal. Nangyayain na nga ito ni Adol. Nagsimula na silang maglakad pabalik. Nang biglang tumalon ng napakataas ang balbal. Sabay tayo sa harap ni Adol nun. Muntik pa sana itong mapahiyaw sa takot pero kaagad naman tinakpan ng nilalang ang bibig nito. Sa halip na sumigaw ay umakto itong nasusuka.
kung kaya't mabilis na binitawan ng nilalang ang bibig niya. Tahimik na lamang na tumatawa sila Lolo Gado na nakasunod sa dalawa. Sa maikling panahon, nagkaroon sila ng magandang ugnayan sa mga ito. Nagseryoso naman silang lahat nang malapit na sila sa may sitio ng mga tagapatag. Ang mga balbalang nagmamasid sa paligid dahil maliwanag ang mata ng mga ito. Kaagad nilang nakita ang ginagawang pambababoy ng mga sundalong Hapon sa kababaihan. Kung kaya't tumunog ang mga ito ng nakakatakot na tunog. Nang may lumabas na sundalo, kasabay ang pagkasa ng kanilang baril. Umangil ang nilalang na naging sanhi ng pagkaparalisa ng katawan nito sa takot. Dali-dali itong tinalunan ni Adol, sabay laslas sa leeg nito at hila papunta sa madilim na bahagi. Si Lolo Gado naman at ang kasama nitong balbal ay umikot sa likurang bahagi at doon nila nakita ang mga taga-sityo na kalalakihan. Nakatali ang mga ito, naliligo sa sarili nilang mga dugo. Dali-daling umangil ang kasama nitong balbal na naging sanhi para makuha nito ang atensyon ng dalawang sundalong Hapon na nakabantay doon. Dali-daling tinalunan ng balbal ang isang sundalo. Ang isa naman sana ay papuputokan nito ang balbal pero mabilis na itong sinaksak ni Lolo Gado sa may ilalim ng kilikili mula sa may likuran. Kung kaya't hindi na nito nagawang magpaputok pa ng hawak nitong baril. Pagkatumba ng sundalong Hapon sa lupa, dali-dali naman niyang sinunod ang isang sundalong natulala at kaagad na hinila sa masukal na bahagi ng sitio. Nang bigla nilang narinig na nagkagulo na sa loob ng bahay. Yun pala, tuluyan ng pinasok ni Adol at ng kasama nitong balbal ang bahay kung saan sinisimula ng halayin ng Hapon ng dalagita. Mabuti na lang at kaagad na nakasunod si Rama at ang kasama nitong balbal, kung kaya't natulungan nito ang dalawa. Nang matapos na nilang matalo ang mga sundalong Hapon at mapalaya ang mga taga-sityo, doon niya pa lamang nabigyang pansin ng dalawa na kung kanina ay nagkakatakutan pa ang mga ito. Ngayon naman, aakalain mong matagal na silang magkakilala at hindi na mahinto-hinto ang kwentuhan ng mga yon. Mas lalo pang naging komportable ng nag-anyong tao na mga ito. Ang mga napatay nilang sundalong Hapon ay pinakuha na nila sa kasama nilang balbal. Ang tatlo naman sa mga ito ay pinaubaya na nila sa kasama nilang mga balbal. Niloko pa ni Adol ang kasama nito. Daan-daan lang sa pagkain, hindi kita agawan. Napatawa naman silang tatlo sabay paalam sa mga yon. Nakakain na rin sila ng kanilang hapunan. Gusto mo ng ulam, Adol? Pag-iimbita ng kasama nitong balbal. Huwag na, sayo na lang yan. Pagkatapos ng kanilang hapunan ay saglit silang nagpahinga. Doon lamang nila naramdaman ang pagod ng pakikipaglaban nila sa mga sundalong Hapon. Pagkatapos nila mailigtas ang mga taga-sityo, inilipat nila ito sa mas tago at ligtas na lugar. Dahil sa tulong ng mga kaibigan nilang balbal ay mabilis silang nakakita ng angkop na lugar para pagtaguan ng mga ito. Ginamot na rin nila mga sugat ng mga kababaihan at kalalakihan na nasugatan ng mga sundalong Hapon. Laking pasasalamat ng mga ito sa kanila dahil ang buong akala ng mga ito, katapusan na nila ng araw na yon. Pero nailigtas sila sa sitwasyon at mga nilalang na hindi nila inaakalang magliligtas din mismo sa kanila. Sa lugar naman na pinagpahingahan nila Lolo Gado, dali-daling nakatulog sina Adol at Rama. Si Lolo Gado naman ay saglit na nakipagkwentuhan pa sa kasama nilang balbal. Ilang oras pang nakalipas, nagsimula ng magbukang liwayway. Nagising si Lolo Gado. Kaagad na nitong ginising ang kasama nilang sina Adol at Rama. Muntik pang mahulog ang mga ito sa sanga ng puno noon. Maya-maya,
Meron na naman silang nakitang mga sundalong Hapon na dumadaan naman sa ibaba ng burol kung saan sila namamahinga. Pinalampas na muna nila mga ito bago magsimulang bumaba ng puno. Pero hindi sila nagpakumpiyansa dahil hindi na sila matutulungan ng mga kaibigan nilang balbal. Maaraw na kasi noon. Unti-unti na silang naglakad ng dahan-dahan. Pinipili nilang dumaan sa mas masusukal na lugar. Ang tanging iniingatan lamang nila ay ang mga ahas na ulupong. Sapagkat wala silang maraming dalang panglunas sa kagat ng ahas na ito. Maya-maya pa ay narating na nila ang isang tagong kuweba. Patunay na malapit na silang makarating sa bundok ng Upaw. Huminto na muna sila sandali para kumain ng agahan bago muling nagpatuloy. Para mapasok nilang sityo ng walang abiryang nangyayari, ay ginamit nilang sikretong lagusan ng mga ito kung saan ang mga nakatira lamang sa sityo ang nakakaalam. Ang lagusan na yon, doon ka mismo lulusot sa loob ng kusina ng bahay nila Lola Konsolasyon. Sinadya ito ng kanyang ama na noon ay tagapayo ng kanilang pinuno. Nagkaroon kasi ng banta ang kanilang buhay noon ang kamuntikan ng tumutulang pinuno ng tribo sa pag-iisang dibdib ni Lolo Gado at Lola Konsolasyon. Pero sa awa naman ng Panginoon, tamang pag-uusap at pagpapaintindi lang. Laking pasasalamat nila na hindi na tumutulang tribo sa kanilang pag-iisang dibdib. Naunang lumusot si Tatay Gado sa may butas at kasalukuyang naroroon ang Tatay Ugis at Nanay Ima. Yun yung mga magulang nila Lola Konsolasyon. Kasalukuyang naghahanda ang mga ito para makalikas at nagulat pa ang mga yon nang makita ng mga ito si Lolo. Kasama nito ang 3 niyang mga katribo at ang 3 balbal nilang kasangga. Nagulat at natakot pa si Lolo Ugis dahil inakala niyang ipinagkanulo sila ni Gado sa mga balbal pero pinatahimik niya mga ito. At doon ay isinalaysay ang kanilang pakay kung bakit sila naroroon. At ano ang papel ng mga kasama nitong balbal. Napanatag ang loob ni Lolo Ugis na maintindihan nito ang dahilan kung bakit may mga balbal na kasama si Lolo Gado. At doon ay pinag-usapan nila ang kailangan nilang gawin para makalikas sa mismong lugar na yon. Alam nilang target ng mga Hapon ng bundok Upaw. Maganda ang lugar, malapit sa ilog, sagana sa pagkain ang kalupaan. Dahil masisipag ang tribo Tangyan sa pagtatanim ng gulay, mais at palay. Masipag rin ang mga ito sa pangingisda. Marami din silang alagang hayop. Partikular na ang manok, bibe at baboy. Kung kaya't hindi maghihirap ang mga sundalong Hapon sa pagkain kapag nasakop nilang tribo Tangyan. Nang umaga ding yun ay naging abala ang mga tao sa paglikas. Pero ang tiyuhin ni Lola Konsolasyon na kapatid ni Lola Ima, hindi pumayag sa idea ng mga ito. Nagpupumiglas itong maiiwan na lamang sa lugar. Ang tanging dahilan nito ay hindi niya pwedeng iwan at pabayaan na lamang ang tribo at ang sityo kung saan siya ipinanganak at lumaki. Napakunot ang noo ni Lolo Ugis dahil noon pa man ang alam niyang wala itong pakialam sa kanilang sityo, lalo na sa kanilang mga katribo. Kumaga, yung iniisip lamang nito, sarili niya. Gusto din itong agawin ang trono sa kanilang tagapamahala na si Apo Tumandok. Pero hindi nito magawa-gawa dahil hindi niya matalo-talo sa duelo ang Apo. At lalong ayaw ng mga katribo nitong siya ang uupo bilang tagapamahala ng tribo na yon. Dahil sa talas ng pandama at pakiramdam ng mga kaibigan nilang balbal, naamoy ng mga ito ang kaitiman ng budi ng taong yon. Umaangil ito habang sinasabi nito kay Lolo Gado na naaamoy niya ang alingasaw ng masangsang na amoy ng kaluluwa ng taong yon. Kung kaya't laking gulat na lamang nito nang hulihin ito ni Lolo Gado.
Tinalian ng kamay at paa sabay binusalan ng bibig at itinali sa haligi ng kubo na tinitirhan niya. Inutusan ito si Rama at Adol na samahan na ang mga katutubo sa paglikas sa lugar. Habang sila ay mag-aabang sa mga paparating na sundalo. Ang ibang kalalakihan na handang tumulong sa pakikipaglaban, maiiwan. Kasama na rito ang dalawang kapatid ni Lola Consolacion na sina Balod at Batis at ang ama nila na si Lolo Ugis. Ayaw pa sanang pumayag nila Tatay Gado na magpaiwan ito pero nagpupumilit ito kung kaya't wala na silang nagawa pa kundi ang pagbigyan yon. 2:00 ng hapon. May dumating na grupo ng mga sundalong Hapon. Nagpaputok ang mga ito sa paligid habang isinisigaw ang pangalan ng tiyuhin ni Lola Consolacion na si Lumaw. Tinitingnan nila ang reaksyon ng tiyuhin ni Lola at halatang kilala nito ang mga nasa labas. Kung ganon, totoo ang naaamoy ng mga balbal na kabulukan ng kaluluwa nito. Ipinagkanulo nito ang tribo at ang kanyang pamilya sa pansarili nitong kapakanan. Galit na tiningnan ito ni Balot at Batis at kung hindi lang sila nagpapigil ay baka sila na mismo ang papatay sa tiyuhin nilang yon. Hindi kaagad ng mga Hapon makikita ang kabayan sa sitio. Binalot kasi ni Lolo Gado at ng kaibigan nitong balbal ng salamangka at orasyon ng sabulag ang lugar. Pero sa pagsapit ng gabi, mawawala ng bisa ng mga sabulag na yon. Makikita na sila ng mga dayuhan. Pero hindi naman natakot si Gado. Naririyan ng mga kaibigan niyang balbal at alam niyang pabalik na rin ang 4 bago tuluyang dumilim. Napagpasyan kasi nilang pagsamahin muna nilang taga-tribo Tangyan at ang taga-Patag para madali silang makabalik at malipol ang mga dayuhang Hapon na gustong sakupin ang buong lugar. Mabilis na lumipas ang oras. Magtatakip silim na. Unti-unti nang nawawala ang bisa ng salamangka ng sabulag at orasyon. Unti-unti nang nasisilayan ng mga dayuhan ng sityo. Animoy namamangha na natutuwa ang mga ito sa kanilang nakikita. Pero ilang sandali pa, isang dayuhan ang bigla na lamang nawala sa dilim. Doon ay nalaman nila Lolo na nakabalik na ang 4 na balbal. Dali-dali na rin silang kumilos doon para lumabas. Gustong sumama ni Balod at Pagis pero hindi pumayag ang Lolo Gado. Ayon pa sa kanya ay kaya na nilang harapin ang mga nilalang kung kaya't manood na lamang ang mga ito. Yun na nga ang ginawa ng dalawa. Matapang na nakipagbuno si Lolo Gado sa mga sundalong Hapon. Kasama nitong kaibigan niyang balbal. Animong magiting na nilalang na sumasayaw-sayaw lamang sa bawat pakikipagbuno nito sa mga sundalo. At ang kasamaan nitong balbal, napakamabalasik. Napakabilis ang bawat pagkilos ng mga ito. At mula sa madilim na bahagi ay lumabas naman ang isang mabalasik din na nilalang. Kasabay nito ang kasamahan ni Lolo Gado na si Adol. Hindi man lamang nakaporma ang mga dayuhang Hapon sa ipinakitang bagsik, lakas at giting ng 4 na nilalang. Maya-maya pa ay nagsisulputan ng iba pang mga balbal para kunin ang mga bangkay ng mga sundalong Hapon na yon. Nang walang ano-ano, mula sa loob ng bahay ay inihagis palabas ang bangkay ng lalaking si Lumaw. Sabay sigaw ni Balod ng, "Ayan pa! Sa inyo na yan! Hindi namin kailangan ng ahas sa tribo." Nakangisi naman ang kasamang balbal ni Lolo Gado nun. Sabay sunggab sa inihagis na yun ni Balod at walang pag-aalinlangang nilapa. Maya-maya pa ay narinig na ni Lolo Gado ang boses ni Adol. Kinakantsawan na naman ito ang kaibigan nitong balbal na
para bang sabik na sabik sa paglapan ng bangkay ng sundalo na kinakain. Ano? Tapos ka na? Bilis na at babalik pa tayo ng sitio. Umaangil naman na sumagot ang kaibigan nitong, "Kang istorbo. Kung ayaw mong ikaw yung lapain ko ha." Tila naman natakot si Adol sa tinura ng nilalang, kung kaya't nanahimik ito. Tumawa naman na malakas ang nilalang na yon. Sinigawan pa nito si Adol na duwag. Ito namang si Adol, nagkunwaring umaangil din. Napatawan na lamang silang nasa paligid. Gumaan ang animoy masalimuot at karumal-dumal na gabing yon. Ganun pa man ay mas pinili nang lumakad na pabalik ng bundok Lingoob. May dadaanan pa silang mga tagapatag at taga-tribo Tangyan na kanilang iniligtas. Nag-aalala man, pero aminado silang hindi kasya sa kanilang lugar ang napakaraming tao. Kung kaya't ang taga-tribo Tangyan lamang ang kaya nilang dalhin sa kanilang tribo nun. Maayos silang naglakad pabalik, hanggang sa makarating na sila sa lugar kung saan iniwan nilang taga-tribo Tangyan at ang mga tagapatag. Pagdating nila sa lugar, nakita nilang nagsasalo-salo ang mga ito sa mga halamang ugat na kanilang nakuha sa paligid ng kanilang pinagtataguan nun. Nakihati na rin sila sa mga ito, dahil simula umaga ay wala pa silang nakain. Naroroon din ang kaibigan nilang si Ramo na nakikihati sa halamang ugat. Ang kasama naman itong balbal, nasa kabilang direksyon. Nagtago ito doon habang kumakain ng bangkay ng hapon na napatay ni Ramo. Siguro ay napahiwalay ito sa kasamahan niya at kapalaran talaga nitong makain ng kaibigan niyang balbal. Kahit papano ay napangiti sila at nakahinga ng maluwag dahil natapos nilang kanilang misyon ng walang matinding sugat noon. Maya-maya pa, may bumulagtang malaking baboy Ramo sa harapan nila. Doon nakita ni Lolo Gado ang kaibigan ni Adol na balbal. Sa harapan ni Adol, mismong inihagi sa malaking baboy na yon. "O ayan, sa'yo na yan. Nakakahiya naman sa'yo eh. Karni yung kinain ko tapos sa'yo ang ugat-ugat lang." Mahinang sabi nito. "Baka suluhin mo yan ha. Magbahagi ka sa iba." Nakangiti naman si Adol at Ramo habang nagsasabi ng, "Ayos ah. Maraming salamat, Dol." Pinagtulungan nilang katayin ng baboy Ramo na yon. Nagsiga sila sa loob ng kuweba para ihawin ng karne para pagsaluhan nilang lahat. Gumaan ang animoy dapat masalimuot na gabi para sa mga katutubo. Mapapatag man at tribo Tangyan. Dahil sa awa sa mga tagapatag ay napagpasya ng magkakaibigan na isama na lamang ang mga ito sa kanilang tribo. "Ako na lang magpapaliwanag kay Apo," sabi ni Lolo Gado. Nang gabing yon, pagkatapos makakain na nagsimula na naman sila maglakad paakyat ng bundok Lingoob. At dahil gabi, kaya't walang mga dayuhan na gumagala sa paligid. Siguro ay nalaman na ng mga ito ang nangyari sa iba nilang kasamahan, kung kaya't nag-iingat na mga ito. Bukang liwayway na nang makarating sila sa may bundok ng Lingoob. Pero laking gulat ni Lolo Gado nang makita si Lola Konsolasyon sa may maliit na butas nun. Nakasiksik ito sa napakalait na butas habang yakap-yakap ang bunso nilang anak. "Konsolasyon, anong ginagawa mo dyan?" Doon lamang kumilos si Lola at malakas na umiiyak habang niyayakap ang asawa at mga magulang. Nagmadali na ang mga itong bumalik sa sitio ng tribo tubong-tubong. Pagdating sa lugar, kaagad na nilang pinapasok ng Apo at doon ay naibsan ang pag-aalala nito. Nakita niya na kasi si Lola Konsolasyon na kasama nila Lolo Gado. Doon na ni Lolo Gado tinanong kung anong ginagawa ni Lola Konsolasyon sa bukana ng bundok, kung bakit ito umalis nun.
Nagkwento naman si Lola na hindi ito natiis ang pag-aalala at paghihintay sa pagbabalik nila kung kaya't nagpasya na itong sumundo. At dahil hindi niya maiwan-iwan ang bunsong anak, kaya sinama niya ito. Hanggang sa hindi kalayuan ay meron siyang nakitang mga hapon, kung kaya't umakto siyang may sakit at animoy walang tigil sa pagubo. Hindi siya nilapitan ng mga ito. Siguro, takot na mahawa ng kung anumang sakit ni Lola. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan na natili sila sa bundok Linguob, sa tribo ng Tubong-Tubong. Hanggang sa isang araw, nakarinig sila ng mga helicopter. Ginoong Gado! Ginoong Gado! Nandito na yung mga kaibigan nating nakasakay sa sasakyang tutube. Inosenteng sigaw ni Adul. Yun ang mga sundalong Pilipino. Dumating para ipaalam sa kanila na tapos na ang gera. At dadali na nila sa patag kung sino man ang gustong sumama. Ang mga naiiwan, bibigyan nila ng ilang sakong bigas, isda at iba pa nilang pangangailangan. Tanging ang mga tagapatag lamang ang sumama sa mga sundalo pabalik. Ang tribo Tangyan at tribo Tubong-Tubong naman, hindi sumama noon. Nanatili sila sa lugar kung saan ang kanilang kinagisnan.